O sabagay kasi pag may girlfriend ka na, kahit nga, pag may asawa ka na, tapos pag puro bike ka, sasama ang loob ng mismo pag puro bike eh. Oo, syempre, Diba? syempre. Kailangan balanse ka. Balance Kailangan talaga. alam mo kung kailan na-atake para lagi tayong papayagan. 3, 2, 1, let's go! So, ayun na nga mga pare, kumbaga sa karera, stage 1. So, first episode ng ating podcast, yung Trailside Story. So, since first episode siya, bigay tayo ng konting background. So, yung Trailside Stories, podcast siya, daldalan, tungkol sa trail. So, outdoor, pero sa ngayon, focus tayo sa pagbabike tsaka mountain biking. Siguro sabihin natin 20% biking in general, tapos 80% focus talaga sa mountain biking, trail rides, enduro, DH, ganyan. So, ngayong araw, para samahan tayo, meron tayong guest. Yung una nating bisita, mountain biker, at higit sa lahat, tatay. So, MTB dad siya sa kanyang mga anak. Hindi lang isa ha, hindi lang isang anak, 4. Tapos, masasabi ko na maganda yung timing kasi Father's Day. So, yun, pakinggan natin yung kwento ni Boss Noki bilang isang mountain biker at higit sa lahat, coach and mentor ng mga anak niya. So, yun, Boss Noki. Oy, welcome, Yeah! press you! Hala-hala trail. So, kwentuhan lang talaga, daldalan. So, si Boss Noki, nakalala ko to, parang 2022 ata. 2022, early 2022. 2022 sa hala-hala, nung medyo active pa kami dyan pagra-ride. So, sinama siya ni Boss Rico. Tapos yun na, the rest, na yun? Na-stock na. History na. So, para simulan, Boss Noki, para makilala ka rin ng mga tao. Marami naman nakakalala kay Boss Noki kasi active sa pagsali sa mga race, ganyan. Pero para mas makilala nyo pa, simulan na natin yung daldalan. So, unang tanong siguro, Boss Noki, kwentuhan mo naman kami kung paano ka nagsimula sa mountain biking, yung journey mo, paano ka napunta sa MTB, enduro, downhill, ganyan. Ayun. Poli, mahilig ako mahilig akong bumili ng bike. Kahit hindi na ako, busy ako sa negosyo, pag may nagustuhan akong bike, binibili ko. Sabit lang dun. Minsan makapag-bike. Ang mahilig mag-bike si Pare Rico. Ang nangyari niyan, minsan inihiram niya yung bike, may karera. Hinaaya niya ako, sabi ko busy pa eh. Alam mo yung isang beses, nakulitan ako. Sabi niya, sumunod ka dito sa hala-hala. Nagbaba ako ng isang bike na enduro, sumunod ako. Nagustuhan ko yung trail sa hala-hala. Yun na. Santa Cruz yung gamit mo na, Santa Cruz. Santa Cruz, so nagdire-diretso na yun. Yung bike, yan talaga hilig ko eh. Ever since, nung bata pa ako nung teenager, BMXer. BMXer kami nila Pare Rico nun. Pero sa BMX, rin kayo niyan? Parang lumalaban-laban din kayo niyan? Very competitive kami nun. Iba Saan kayo nakarating yan? Kung saan eh. Kasi may mga tropa din kami na napasok sa X Game. Ganun. Tsaka yung level of competition ng BMXer nung araw, medyo mataas. Tsaka masasabi kong maganda yung sistema. Kasi parang tawag dito, may tawag dun eh. Yung may mga point system yung mga rider. Para alam nila kung dito ka sa beginner, dito ka sa novice. Dati kasi parang wala pang age cut. Wala pa, walang age cut, ganun lang eh. Pag nakita yung recording mo, hindi ka na pwede sa newbie. Dito ka sa novice, expert, ganun yung nila eh. National yun or marami din sumasali. Noong time na yun, bata pa kasi ako eh. Hindi ko alam kung national o sinasalihan na. Ilang Pero kung taon ka saan kami nun. Parang grade 6 ako, 11 o 12 years old. Bata ka pa pala. Si Boss Rico, mga ilang taon siya nun? Si Pare Rico, mga 17. Naano siya sa akin ng 5 years. 5 or 6 years. Pero, nadayo na kami niyan. Nanalo na kami nung kung saan lugar. Kung ikukumpara mo yung hilig mo nun dati sa BMX, sa hilig mo ngayon sa mountain biking, ano yung saan ka mas addict ngayon sa pagbabike? Sabihin natin ganun. Ako, dahil dati nung araw, wala pa tayong kapasidad nun eh. Talagang lang eh. Ngayon, mas nai-enjoy ko dahil iba yung competitiveness ngayon. Tsaka sobrang parang sobrang nahilig ako talaga dito sa natin sa enduro downhill. Yun, lalo na yung mga anak ko, naging kaibigan ko pa. Yun yan. Nahook pa sila lahat. Malaking bagay siguro yun pag nahilig yung mga anak mo, mas lalo ka mahihilig. Oo, iba. Iba yung level. Parang walang araw pagka hindi ako nasakay sa bike ko. Feeling ko ang hina ako eh. Nakakapanghina yan. Nakapanghina, kaya kahit
Diyan lang, sa karsada lang, bibili ka Ah. lang ng ano, magbabike ako. Yun. Pagka, di ba nag-road ka rin? Oo. Umakit ka rin sa ano yan. Pag ikukumpara mo yung feeling mo pag nakasakay ka sa road bike mo tsaka sa mountain bike, ano yung masasabi mo na maganda sa road bike? Tapos ano yung masasabi mo na maganda sa trail na hindi mo naman nakukuha sa road bike? Sa road bike kasi more on conditioning talaga kasi dito papadyak talaga ako, kadalasan naahon ako ng bugarin. Oo. More on papawis, talagang conditioning talaga ako diyan eh. Pagdating naman sa enduro downhill, iba yung level ng saya eh. Nandun ang Oo. saya talaga. Para sa akin yung training ko sobrang hirap eh. Kumbaga Oo. road training Oo, tapos road training, oo. sa trail parang adrenaline na Ayan parang na, ganyan. lahat. Sobrang excited na, ma-meet mo yung mga kaibigan mo, kwentuhan, etc. Yung camaraderie, Oo. iba eh. Iba eh. Iba yung ano, iba yung saya na ano. Lahat ng pagod sa trabaho, pag nandito na, stress out talaga. As in, pagbalik mo sa trabaho, ano na ulit, parang ano ka, na-restore. Magagawa mo na maayos ang trabaho mo. Na-restart ka. Ako rin Yan. actually, nararamdaman ko eh. Kaya minsan Yan. pagka, kahit minsan hindi ko pinapayagan ng asawa ko, gusto kong sumingit ng ride. Alam ko na ano eh, kahit kalsada lang minsan, Oo. long ride, parang feeling ko pag nagbike ako, mawawala yung problema ko eh. Ganun talaga. Alam mo yun, pag nagtatrabaho kasi parang sumasakit yung puwet ko minsan, parang sobrang tagal mo nakaupo. Pero once na makapag-ride ako, 2 oras, mga ganyan, 3, pagbalik ko parang ganado ako Ayos mag-work na. eh, no? Parang ganun. Ano ka ulit, kondisyon ka ulit, lalo na pag makikita mo yung mga view ng bundok. Oo. Yeah. Sa pagkakaalala ko, ano eh, si LA yung parang una mong nahatak sa trail eh. Paano ba nag-start yun? Paano mo siya sinimulan na i-introduce sa trail? Actually, takot akong isama yan. Oo. Ayoko talaga. Kasi extreme, nakita ko extreme eh. May mga time na papractice ako sa hala-hala, may aya ang tropa, tayo. Di, sama ako. Iniiwan ko yan, tumatakas ako, iiyak. Iiyak yan. Tapos laging ganun. Ayaw ko talaga siya sa trail kasi ayaw ko masaktan. Sabi kong ganun. Kaya lang, hindi ko na napigilan eh. Talagang di sama ako, talagang umiiyak eh. Naawa ko, sinama ko. Kaya lang, di ba meron tayo doon hideout doon sa tindahan kay Kuya Jesmond. Doon diyan ka lang ha. Akit kami sa taas, bike ka lang diyan. Maya-maya kasama yung lokal. Sumunod na. Wala na hanggang sa hindi ko na napigilan. Noong time na yun, hindi naman ako bihasa pa sa pag-ano. Dahil newbie pa rin ako eh. Naisip ko rin na factor siguro yun kasi parang bago mo lang din tinutuklas yung mountain biking. Kumbaga, ikaw sa sarili mo. Iba yung BMX coming to ano eh. Parang nag-aaral ka pa rin eh. Parang isip mo siguro, dapat ma-master ko muna to. Pag master ko na, tsaka mo sama si LA. So, anong nangyari ngayon? Parang sabayin yung natutunan. Parang ganun. Ang nangyari niyan, sabi ko hindi pwedeng wala kaming basic tools pagdating dito sa walang training, parang ganun. Nung nag-post si Coach Eboy, si Coach Ride Derek sa Far, Ride yan. Sabi ko, enroll kami dito. Kailangan may, kumbaga sa basketball, may basketball 101. Parang ganun. Kailangan may bike 101 ka. Alam mo yung basic skills para at least may baon ka. Meron ako, hindi ako kakaba-kaba para at least makita ko to, alam ko yung gagawin ko. So, masabi mo na, so parang si LA, gusto niya na agad simula pa lang yung mountain biking. Agresibo yung bata. Pero may mga time ba na kunyari sa karera, parang may time ba na parang ayaw lumaro ni LA, ganyan, tinatamad siya? Nung una, wala. Talagang lahat ng karera gusto niya salihan. Ako naman ang umaayaw nun dahil ang nangyayari, nagiging conflict. Pero ang gagawin ko, para lang kami makasali, babakbakan ko yung buong linggong trabaho. Tatapusin ko lahat para pagdating ng weekend. Pre kaming dalawa. Sige nak, sali tayo sa race. Ayun. Ngayon, may mga times na ayaw niyang rumide. Kasi nahihilig siya sa basketball ngayon. Oo, may talent din siya bata sa basketball. Nakita ko nga, parang may video siya na crossover sabay test eh. No? Nag-MVP nga actually, kahit sa basketball, kasi sinali ko yan, unang sali namin sa liga, champion eh. Kasi tinetrain ko yan. Ako mismo yung mentor nila, ako yung coach nila. Coach, manager, driver, lahat. Dahil sa sobrang hilig ko dyan. Nangyari, hindi ko pinapasok kasi bata eh. Kasi ang age cut is 16 below o 17 below. So, ang age ni LA, 12. Pero alam ko may dunong yung bata. Yung mga anak ko, si AJ meron. Pero ayaw kay sapalaran kasi minsan, nabangga si AJ Talsig. Paano baka mabalian yung anak ko? Papasok ko, pagkatambakan tayo. Yung mga konting minuto. Maganda, pero yung Tapos yun, nag-champion kami. Champion. Hanggang sa, nagsabi siya sa akin last week, kasali ako sa liga. Ako nun, nagpapahinga, ayoko na muna mag-coach.
Sabi ko, sige, papanoorin kita. Nakita ko, nung ginagamit na siya sa laro, ayun na, putang ina. Pang MVP mode, ang galing. Sabi ko, nak, may ganyan ka palang move ba? Natuwa ako. So, Ay, kasi, minsan, kung ayaw niyang mag-ride, parang okay lang kung, nasa kasi nagbabasketball basketball, siya. nagbabasketball Ano para naman, mahalaga parang active pa rin naman. Mhm. Si AJ, parang ilang taon yung pagitan nila bago siya nagbike? Isang taon ba o ano? Hindi Parang naman. isang taon eh. Nga isang taon kasi Oo. hindi nakasali si AJ sa lahala kahit sa Hindi, beses. hindi. So parang may mga isang taon siguro, no? Isang taon. Kung si 2022, si AJ late 2023 ang sumali. Oh, malayo. Oh. Yung unang race niya, yung Teban 5 ba yun? Oh, Teban. Nandun tayo nun. Oh, Teban 5. Baka Teban 5 yun. Voltes 5 yung Halos sabi ko, kulay-pula. susundan ko si AJ. Oh, Sabi mo, oo nga. Oh, sabi mo tama, sa akin, Boss Noki, wag na first race pala ni first AJ. race yun. Naalala ko na. Kaya niya yan. Baka, sige, kaya mo Mga na. parang ilabas mo yung diskarte niya, parang Oo. ganyan. Sa after nun, sunod-sunod na yung karera niya. Sunod-sunod. Ngayon, parang nakikita ko si AJ kasali sa karera, si LA yung wala. Si LA yung wala. Nung nangyari nun, dapat pare silang kasali. Na kinausap ako nung nila. Pagka mawawala si AJ o si LA doon sa team, kasi pare silang number 1, number 2 point guard eh. So si AJ nag-give up, ako na lang may iwa kasi walang gwardiya nga doon sa basketball. Hindi siya nakalaro. Hindi siya nakalaro sa Dumaguete, si AJ ang pumunta. Pero dapat lagi sila magkasama. Pero may mga times ba na parang kunyari, demotivated sila. Paano mo naman sila minomotivate na, kunyari, kahit sa basketball din, tsaka sa bike, paano mo sila minomotivate? Paano ba? Minsan may pagkakataon na gano'n, lalo na pagka gusto ko, pag may laro, may race, gusto ko mag-ensayo. Doon lang ako mas nahihirapan kay LA. Si LA talaga, hindi ganun kasipag mag-ensayo. Parang Iverson, parang. Oo. Alam mo yung mga batang si LA nandun yung talent niya eh. Pero yung talent hindi mas magiging magaling pag kulang sa ensayo. Si LA hindi talaga nag-iensayo. Anong sinasabi mo sa kanya para mag-ensayo siya? Sabi ko, anak, kung nag-iensayo ka lang, kahit sa basketball, kita mo, may galing ka pala dyan. Kung lalo na kung tinututukan mo yung ensayo, minsan pipilitin ko pa yan. Mahalaga talaga yung training. Mahalaga yung training kasi ako pag nakita ko kung si LA lang may training. Lalo na nung sunod-sunod yung laro ni LA ng Cebu, Iligan. Doon ko nakita yung bata na nagpit yung katawan tapos pumayat siya pumipwesto. Yung mga sa HGAT niya, nakikita ko, naka-level siya dun sa pinakamagagaling sa HGAT niya. Sabi ko, may galing talaga tong batang to. Ako, nilargahan ko si AJ na ganun. Nung na-train ko siya na na-train dito. Sabi ko, alam ko tsaka matalino yung batang yun, hindi sumusugod ng alanganin niya. Hindi siya nagra-ride ng beyond dun sa kanyang talent. Doon ko siya dinisiplina. Dinisiplina ko siya sa ganun. Which is binabaon niya. At ako naman, kinakabahan ako kay AJ. Baliktad. Napaka-agresibo, kaya laging safe lang. Pero grabe gumandal ng speed yung magkapatid. Grabe. Naman, yung sa mga daddy naman, sa ibang mga tatay na, kumbaga, hindi pa sila nagbabike ngayon, tapos wala silang background sa bike nung bata sila. Pero, syempre ngayon, parang social media, kita na parang patok din yung trail rides ngayon eh. Yung mga gustong pumasok na daddy, na gustong isama yung anak nila, ano naman may papaya mo sa mga yun? Siguro, hanggat maaari, meron tayong baon eh. Marami ng mga nagtuturo, mga riding academy. Kailangan matutunan. Hindi man, sa mga kaibigan na nagtuturo ng mga basic fundamentals, kailangan meron. Kasi pag wala ka nun, yung room mo sa error, mas malaki pagka wala kang basic tools na gamit when it comes to MTB riding. Mga fundamentals. Kailangan may basic fundamentals kayo. Yun lang ang may advice ko. Pero once na meron ka, tapos nag-trail ka, ayan na, napakasarap. Lalo na pagka nararide mo tong area na to na napipinish mo siya ng clear. Iba yung feeling eh. Kahit hindi ka competitive, pero alam mong na-clear mo. Tsaka nakikita ko sa mga daddy, sa mga kuya na halimbawa ito, hindi masyadong marunong, sakto ng level. Pag yung may isang obstacle na technical na nadali niya, alam mo yung saya. Yung saya niya, ramdam mo eh. Iba eh. Kaya matutuwa ka, magiging happy ka rin doon sa kaibigan mo, sa mga nakakasama mo. Iba, hanggang sa pag-uwi mo, nakuha ko to eh. Yun yung feel eh. Masaya. Isa rin siguro yung sa pagbabike eh. Parang kalaban mo lang kasi naman talaga dyan sarili mo eh. Kunyari, sa ngayon, hindi mo matira yung step. Tapos pagbalik mo, natira mo siya.
Yan. Parang alam mo yun, hindi naman iba yung ibang tao yung kinalaban mo dun eh. Parang, Sarili mo lang sarili eh. mo lang. Ayun, may papayo ko lang, kailangan may basic fundamentals ka para may baon ka nga. Yun naman kasi ano lang eh. Repetition mo lang gawin yan na Master mo rin. ma-master mo rin yan eh. Para naman dun sa mga ano, kasi syempre ngayon, yung ibang mga kabataan din, hindi naman kasi lahat ng kabataan ngayon, kumbaga sabihin natin, in reality, hindi lahat may suporta ng parents, di ba? Kumbaga, hindi lahat may capacity na ano, ibigay yung mga magandang pyesa, yung pangsali sa race. Ano naman mga ipapayo mo ngayon dun sa mga gustong-gusto talaga mag-bike? Tapos syempre, kumbaga naghahanap sila ng sponsor. Anong mapapayo mo sa kanila para lapitan sila ngayon ng sponsor? Mas ganahan yung mga tropa nila na, alam mo yun, na suportahan sila dun sa pagbabike. Siguro number one is discipline. Kahit saang larangan, kailangan disiplinado ka. Kasi magiging huwarang ka eh. Titingalain ka ng mga mga baguhan. So number one, disiplina. Everything follows na eh. Nasa iyo na lahat ng pyesa, disiplina, respeto. Yun na yun. Matik lalapit na sa yung mga endorsement na hinahangad mo. Kung makita ng mga brands na disiplinado ka, parang passion mo talaga yun, mas gaganahan sila suporta ka. Tama, sabagay, tama. Tama naman talaga, gano'n naman talaga. Yun talaga. Dapat parang magiging ka role model. Yan, role model ka. So kailangan disiplinado ka talaga. At the same time, syempre mataas yung knowledge mo sa sport. Para at least yung mag-aaralin mo talaga. Hindi yung parang asa ka lang sa talent. Dapat parang mag-effort ka na, mag-research pa, matuto rin sa ibang mga tao, ganun. No? Oo. Kailangan talagang yung inner talent, makuha mo malaman mo para may adapt mo. Hindi kasi lahat na pagbibigyan ng magaling na coach eh. Hindi porket magaling kang player, magiging successful ka sa coach. Hindi eh. Kailangan na number one pa rin dyan, pagdisiplinado ka, tsaka passion mo. Kasi maraming magaling na player, pero hindi sila nag-excel sa pagko-coach. Pagka magaling kang coach, makikita mo yan dun sa mga tinuturuan mo. Ako siguro, bilang kasi ko parang masabi ko na enthusiast ako eh. Mahilig akong tumingin ng mga results, ganyan. Alam mo yun, parang, kumbaga sa NBA kumbaga, sabihin natin na parang sports analyst, parang ganyan. Parang inaalam mo yung mga numero, sino ba lagi nag-first sa ganitong category. Mahilig akong maganon. So, nakikita ko rin kung sino yung malakas sa ganitong category, ganyan. Sino ba yung parang bago to Parang bagong labas tong pangalan na to Kasi minsan may mga race na, kunyari, yung mga taga-norte, hindi naman sila lagi dumadayo sa, dito sa atin, sa malapit sa, sa sentro. Kaya pagka lumitaw ang pangalan nila dito, iba. Kasi number one, pagka lumalaro tayo out of our comfort zone, iba eh. Yung alam mo yung mangingime kang bumakbak, lalo na yun, pag dumayo sila sa atin dito sa lugar natin, tas pumwesto sila, alam mo na ito, talagang may special sa kanya. May talent tong batang to. In relation dun sa sinabi ko na yun, para sa'yo, kumbaga parang icebreaker lang. Sino ba yung parang top 3 na, sa enduro, sa DH, sino ba yung top 3 na feeling mo na malakas na rider? Huwag mo na isama yung mga anak mo, syempre. Kumbaga, kung ako, anak ko sasalig dun eh. Kumbaga, labas sila. Oo, doon na tayo sa syempre sa mga elite. Hindi, halong elite tsaka non-elite. Pero pwede rin straight elite. Sino yung top 3 para sa'yo ngayon? Top 3, syempre si nandyan yung mga coach natin. Naging coach ko si Jeric pa. Naging coach natin si Gabriel Amigo. Nandyan si Coach JR Barba. Siguro yung top 3 ko yun. So si Farang una mo, tapos number 2 si Amigo, tapos si Barba. Saan yan? Sa elite? Siguro, sa lahat na yun? Sa elite. Sa lahat na. So parang level na rin sila. Sa naman, di ba parang may team kayo eh, Minox Gravity Racing yan. Yung mga member niyan, parang mga anak mo, pamangkin mo, paano yung nagbabike din, pamangkin mo yan? Pamangkin ni Mrs. Ano si Tengs. Si Tengs. Ano mo dyan? Ano bang parang plano mo dyan sa Minox Gravity Racing? May mga goal ba kayo? Yun naman. Ako, fully supported talaga ako pagdating sa mga sports. Actually, sa maliit na kumpanya ko, pagdating sa basketball, may nakalaan ng budget para sa mga sponsorship when it comes to basketball.
ngayon unti-unti nilalagyan ko ng budget yung yung Minox Mm. Gravity. Kasi nakikita ko at saka the same time hilig namin mag-aama Yun nga eh. Tsaka mas gusto ko na na mas marami pang ma-hook. Dami ko tinuturuan bata dito. In-stop ko lang kasi merong minsan bata na nadali. So, sabi ko kailangan medyo may security. Sabi ko wag na muna. Saka na. Kaya doon na lang muna ako sa sa mga malapit na kamag-anak na tinuturuan, mga pinsan ng anak ko. Yan. So yun nga, parang kasi ngayon, ang nakikita ko naman sa mga post mo ngayon si Amber, yung bunso mo, babae. So nagbabike na rin siya. Nagbabike na rin. Ano namang mo niyan? Paano mo siya ipinasok ngayon sa pagbabike na parang hindi tututol si Mrs. Kasi kumbaga babae yun, parang yun yung baby niya eh. Parang baka isipin ni Mrs. Tsaka hindi ko rin alam na mahihilig yun kasi napaka-arte ng batang yun eh. Ganito yan eh. Una, sabi niya sa akin, hindi, gusto ko mag-bike. Para lang, inano ko siya eh. Ayoko ng MTB gamitin eh. Binili ko Japanese bike. Hindi pa siya marunong tumimbang eh. May video nga dati yun na sabi sa akin ni Ayan, Noki, tanggalin mo na muna yung pedal para i-push niya. Push bike kunyari. Ayun. So, kaya Japanese bike binili ko sa kanya. Para lang yung pang bike niya lang dyan. Bike lang. Tapos, nagbanggit yung bata. Di, parang gusto ko yung kagaya nila Kuya Hel. Naku po, tumatalikod ako. Sabi ko, ito na. Kasi ganyan yung mga yan eh. Sunod-sunod na eh. Sabi ko, kasi nasa blood eh. Tingin ko, nararamdaman ko pupunta rin doon. So, hindi ko muna pinansin hanggang sa natulungan siya magbike. Kaya lang yung mga tropa, nandiyan si Kuya Kalo, nandiyan si Ayan, na-sponsoran si Amber ng ginawa ng ng enduro bike. Sabi ko, okay, bilang mo nito para magawa natin to. Ayun, nagawa. Hanggang sa bike-bike lang kami. Ang purpose ko lang is para lumiit yung bata kasi tumataba. Bike-bike kami dyan, exercise. Hanggang sa, nakikita ko na dito sa laruan namin kasama na si Amber. Hindi ko na mapigilan na turuan ng basic fundamentals kasi pag yung mga kuya niya yung magturo, baka budulin eh. Saka iba na yung form niya kasi lagi siya nag-ride eh. Yung mismo, hindi naman siya parang tumutol dun sa pagbabike niya. Alam mo yung misis ko, rider din yan eh. Ibig sabihin, bike body ko yan eh. Siya, alam niya na safe naman, parang ganun. Kasi Eh, yung feeling ko yung ibang parents din, especially dun sa mga, sa akin, asawa ko rin, nisip niya na parang delikado. Baka sa lang yung anak namin, ganyan. So, yung mismo, okay naman. Okay naman. Paano naman ngayon? Kunyari, ako, sa sitwasyon ko naman, yung asawa ko, parang ganun yung inisip niya na delikado. Ano naman mapapayo mo dun sa mga daddy na pwede nilang gawin para ma-assure dun sa asawa nila na safe yung yung trail ride? Mahirap yan eh. Mahirap i-convince lalo na pagka hindi nila alam yung estado pagdating dun sa fundamentals ng bike. Pero pag mahal ka ng misis mo at alam nila yan ang gusto mo, alam ko nila yan eh. Madali nilang ma-adapt yan. Sa part ko naman, since ang misis ko talaga fully supportive, tsaka alam ko na bago ko i-release yung mga bata sa trail, tinuruan ko sila ng basic fundamentals. So yun yung yun yung baon. Kaya si Mrs. Campante. Pero ganun pa man, pag nadadali sa trail yung mga yan, matik, bubungangaan ako yan. Nagagalit pa rin eh. Nagagalit pa rin syempre. Pag nasaktan yung bata ako, kahit ako pre, sa totoo lang, pag lumalaro na yung mga bata, ang isip ko na lang, makababa muna ako, ang isip ko nasa mga bata eh. Kailangan matapos sila ng safe eh. Matapos sila ng buo eh. Actually, napansin ko yun eh, parang may sunod-sunod na karera na lagi kang parang top 6, top 7, tapos parang tumagal, parang lumalayo ka dun sa top 10, parang nalaglag ka. Inisip ko, siguro nagpo-focus ka dun sa pagko-coach dun sa mga actually, ganun talaga. At actually, nawala sa akin yung competitiveness eh. Ang gusto ko lang, ma-secure yung mga bata na safe silang matatapos sa race. Kasi nasa taas ako, hindi yung race ang hindi yung takbo ko iniisip ko eh. Lagi, kung may makakapansin sa akin nakatingin ako sa mga anak ko, wala akong ibang ginagawa kundi payuhan. Kailangan ganito, ganyan. Pag natapos ng race, grabe. Okay yung saya ko, to the highest level. parang nakahinga na, kumbaga. Kahit hindi sila manalo, lalo na pag nakapwesto, iba eh. Iba yung feeling. May mga race ba na na parang paramdam mo, binigay mo lahat, tapos
nung result na hindi mo na kuha yung pwesto na ano, na parang inaasahan mo na doon ka sana babagsak? Anong reason kung meron? Sa sarili ko ako kasi alam ko kaagad, halimbawa nakita ko na yung lineup. Ay, dito ko pang 5 hanggang pang 10, ay pang 15 hanggang pang 10 hanggang pang 15. Pag lumaglag ako dun, saan bawa, ang ina-expect ko 10 to 15, top 15 ako to 10. Pag nalaglag ako pang 17, yun medyo bakit kaya? Bakit kaya ako tinalo nito? Yun yung mga ganun lang question, ibig sabihin lesson learned sa akin yun, aalamin ko saan dapat ako. Pero may race nga na ganun na parang sa'yo, pangaramdam mo, kaya mo yung 7. Pero Nalaglag ako. Nalaglag. May mga ganun. May mga ganun. Anong reason? May naalala mo pa? Sa sa Teban ako nun eh. Teban. Oo. Kasi Clean run naman yun or parang clean run ako. Pero yun, ang kinukuha ko na doon, 10 to 15. Nalaglag ako sa pang 15, naging 16 yata ako doon. Sabi ko, pick okay lang. Siguro may mali ako. Masyado akong nagpreno. Hindi nakabitaw eh. Hindi nakabitaw. Hirati kasi bumitaw. Minsan ako nakabitaw. Birang-bira akong bumitaw. Siguro plat lang eh. Ano naman, yung sunod kong tanong, ano yung karera na masabi mo parang sobrang satisfying ng result? Kasi nitong nakaraan lang na karera sa Batalan nadalim yung number 1 spot. Ayun talaga, unexpected yun. Unexpected kasi siguro naging pabor sa akin nung umulan, nung basa. Since local ako, alam ko yung every corner nung trail. So doon naging advantage sa akin. Tapos tumaas yung kumpiyansa ko noon lahat sila semplang ultimo sa elite may sumemplang doon Pero kasunod kami ng elite, lahat ng mga kategory ko lakad doon Pero pinaghandaan mo yun, itong Batalan race na yun, yung endurance napagod ako nun sa pag-aasikaso ng mga permit, lahat ng kakausapin. Hindi ka masyado Hindi masyado Although, yung pinaka-training mo siguro, yung pag yung mga bata. nag-guide ka na lang. Pag halimbawa, sasamahan ko si Ninja Pogi. Yung mga bata, si Mano, sasamahan ko si Mano. Sa mga nag-ride Tapos sasamahan ko si Khalil, tapos tong MP Brothers, yan, kaibigan ko, kumpare, si paring Philip. Dayo ka dito minsan sa MVP. Kung i-explain mo yung paramdam, kasi hindi naman lahat nagcha-champion, anong paramdam pa? Kasi ako, never, ewan ko, kung may experience ko pa yun, pero never pa ako para ako lutang nung nag-champion ako, sabi ko, mahirap explain Tapos sabi ko, ang gagaling nito, idol ko si Kuya Christopher Quezon sa Patis. Sa Patis. Grabe, napakabilis niya. Number 1 din yun sa executive Sabi ko, tas si Kuya Chris, kasama ko rin nagpa-practice sa Bathala noon. Sabi ko, ang bilis ni Kuya Chris. Pero actually, nanood kami nakita ko na yung mga executive parang nagta-traffic na parang ganyan. Pero nung nakita ko, ang tumira lang noon, actually, parang dalawa lang kayo lang ni Sir Chris ngayon sa Patis. Tinira niya yun. Tapos nakita ko tinira. Pero nakita ko na parang mas mabilis yung tira mo. Tapos sabi ko, puta, parang magcha-champion si Noki dito Tapos yun niya, pagbaba ng iba, nag-traffic. Magandang, kasi ang laki ng oras na... natambakan ko sila dun, 1 minuto. Chamba. Yung isa ko pang tanong, anong tip mo naman dun sa mga... Kasi hindi naman lahat ng nag-i-enduro downhill tumatalon Kumbaga, may mga tatay, especially mga 35 and above, na pigil silang tumalon kasi iniisip nila, pag nagsemplang sila, mabigat na yung responsibilidad nila. Anong mapapayo mo sa kanila para makumit nila yung pagtalon? Ganito yan kailangan may progression. Saka pag sinabing progression, kailangan mag-start sa mga drop na mabababa. Mababa. Kasi isa lang naman yung fundamentals sa drop Ngayon, sa mga drop, isa lang yan. Ngayon, pag nirepetition mo sa bababa, sa susunod, medyo mataas ng onte. Pataas yung kumpiyansa kasi nga progression. Kailan mo nasabi na na ready ka nang mag-jump nung nagsisimula ka? Parang nagiging kampante na ako sa jump kasi nga alam ko na yung basic Parang yung airtime, kailangan mawala yung lula. Pero wala pa ang weakness ko naman, yung i-speedan mo yung jump doon, mahina ako doon. Pero kaya ko. Kaya pag may speed na yung jump, nalulula din ako. Parang nagsisimula ka mag-bike, kailangan mong aralin agad yung pagja-jump or... Ay, hindi, wag. Nung nag-JTR ako, 1 taon yata akong enduro, pero never akong nag-drop Talagang pinerfect ko muna yung body positioning hanggat, nag-right par na. Yun na, nag-start na kasi ginawa na namin ng anak ko to Pinagtulungan namin ni LA to nun. Sabi niya, gawa tayo ng drop.
Paggawa ko ng drop, si Ellie hindi na napigilan. Ang bilis ng progression, batang yun. Lalo na, masipag siguro mag-training. Oh, iba Kasi, talaga pag masipag mag-training. kahit saang larangan talaga, pagka ikaw ay medyo dedicated, tapos grabe ka kung mag-training, tapos kumpiyansado kang papasok sa trail, wala. Sigurado kahit yung pinakamagagaling tatalunin mo. May tinatawag kasi akong hilaw na training, saka yung Anong hilaw na training? alam mo yung may kahit sa basketball ganun eh. Pag ang kalaban namin kahit na sobrang gagaling, alam ko lumalaro pa ng mga varsity yung iba. Pero pagkahilawan training nila as a team, yung alam mo yung hindi solido pa yung team nila. Tinatalo namin kasi yung mga bata kami pag nagte-training kami. Grabe talaga. Talagang minsan, kaya sanay ako pag may mga nagkukulap sa mga bata. Alam ko yung gagawin ko eh. Pero yun, sa bike din ganun. Pagka yung training mo, yung dedication mo nandyan, minsan kahit kulang yung talent mo dahil sa sobrang sipag mo sa training, ma-overcome yung tatalunin mo yung mga idolo mo. Sa tingin ko dito, maraming magagaling na talagang hindi, kasi weekend rider din, number one, estudyante. Yung iba may trabaho. Ngayon, kung dedication ka, kung lagi may paraan eh, pag uwi mo galing trabaho, training ka, 1 hour, 2 hour. Yun So, lang. kumbaga para sa'yo, ano talaga, kung gusto mong mag-excel dito sa sports na to, training Extra talaga. time mo, extra time. Find kailangan magaling kang time management. Kailangan itong oras na to ilalaan ko sa training. Ako naman, sa sarili ko siguro, yun yung talent ko sa dami kong ginagawa, sa daming trabaho. Yun yung nagiging ko, kailangan marunong akong mag-time management. Kailangan may time ako sa mga bata, para sa mga bata, sa pamilya, dito sa hobby. Kaya bago ko maka-race, sa totoo lang press, ang dami kong babakbakan trabaho niyan. Kaya kailangan itong weekend na to. Kumbaga Planchado muna na. eh. Hindi. Responsibilidad muna. Masaya ako niyan yung weekend na yan. Pero kailangan, bago dumating dyan, ayusin ko yung schedule ko. Tama. Para masaya kami mga batang magbabike. Kasi alam mo, madidismaya din ako pagka gusto. Mahirap mag-ride ng yan eh. Parang isip, mayroon akong trabaho hindi natapos, parang ganun. Actually, may isa pa akong tanong na related din sa sa basketball. Kasi yun nga, pagkakakalala ko sa'yo, parang coach, mentor, ganyan. Ano ba yung mga natutunan mo sa basketball na na pwede nating i-apply sa sa pagma-mountain bike? Both is athleticism kailangan Yung pa rin, disiplina pa rin. Number one, yan talaga umikot disiplina. Discipline training talaga eh. Sipag. Saka kailangan yung katawan mo dito malabo eh. Ano ba yung malambot eh. Hindi pwede. May mga training kasi na minsan hindi applicable sa sa pagbabike. Kaya kailangan. Ako mga training sa basketball na hindi applicable sa ano mga training kaya yun? Siguro yung mga pagpapatigas ng mga muscle. Hindi masyado. Kailangan kasi dito sa bike, kailangan malambot ka eh. Sa bagay, tama. Kailangan malambot ka. Base din Makembot, sa ibang mga mga kung maaari nga, yung mga stretching ng mga... mga stretching. Basta yung kailangan, ang training mo dito, more on, flexibility. Yan. Tsaka, para sa akin, sa akin lang po yun. Pero marami pa rin. Kung sa iba, nagwo-work to. Baka mabash tayo, no? Baka mabash tayo eh. Yun lang naman, kailangan flexibility. Pero actually, napansin ko dun sa mga nagbabike, yung mga may edad na, karamihan dun sa malakas magbike, malakas mag-basketball. Marami ko nakikita ang ganun eh. Parang ang lakas nila mag-basketball, tapos nag-try sila mag-bike. Madali na ang lakas na nila mag-bike. Kasi flexible sila eh. Tsaka malakas na, malakas. Ano pa, yung isa ko naman tanong tungkol sa sa Bathala Bike Park. May mga dapat ba tayong abangan sa Bathala? Sakto, naka-Bathala ka. Oo nga, ito. May mga nakaline up ba tayong karera? Siguro by summer na ulit kasi alam niyo naman pag Bathala, Ako pangit yung season pagtagulan. Pag tagulan, hindi rideable eh. Pero yung trail, ano pa naman? Mini-maintain naman kasi naman. yung grupo, madalas pinapalinis naman, tsaka kaibigan naman natin yung owner. Siguro possible, summer race na. Kung magkakaroon man ng race doon, siguro yung 4-cross. 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 Tiyempong dapat maaraw. Maaraw. Para ma-enjoy. Naman, parang fun question lang, mabilisan. Pamimili ka lang sa dalawang brand. Kunyari, anong pipiliin mo? Dartmoor o GT? Kung papipiliin ka. Ano lang to for fun lang to. Wala naman nung kami. Nung BMXer ako, sikat na sikat sa amin ng GT. Pag may GT ka, sikat ka na eh. Pero nung dito sa atin, siguro
dahil nasa MTB industry. Siguro Dartmoor. Dartmoor ako. Isa pa, Santa Cruz o Pivot. Kung papipiliin ka, kung isa lang. Ay, pivot, naka-pivot tayo. Pivot cycle! Pew! Ano ba bang mga maganda natin itanong? Pag-usapan naman natin tungkol sa shop. Ano bang sa shop? Ikaw ba owner noon? Ano bang kwento natin sa shop? Kasi parang, ang naano ko rin sa shop, itong shop nyo, medyo, di ba parang nag-boom yung talagang bike. Oo. Tapos nung humupa na yung pandemic, kung kailan parang bumabalik na sa normal yung mga parts, mga presyo, tsaka kayo nag-open ng shop. Ano bang kwento yan? Sino bang owner talaga niya? Actually, ano yan Partnership ba yan? Partnership kami dyan. Kami ni Ayan, saka ni Kuya Kalo. Ang may partner talaga dyan si LA. Kumbaga, binuo ko yun para kay LA. Kay LA, yun ang partner nila Ayan. Mapininance ko lang sila. Sige, tayo ko to. Kumita man o hindi, sabi ni Ayan, sabi niya sa akin, Kuya, medyo mahirap, ang dami nagsasara. Sige, subukan lang natin. Kaya ako rin natanong Total, nandyan lang naman, atin naman yung pwesto. Tingnan natin. Okay, nagwo-workout naman. Tsaka kumbaga, ilang kayo nagbabike? 5. Ikaw, tsaka 4 na anak. So, malaking bagay din yung para may sarili kayong garage para sa bike nyo. Kumbaga, malaking tipid na rin yun. Sira sapatos So, yun yung kwento dun sa shop. Anong sapatos yan? Ayun lang, nasira sapatos ni AJ. Bago yan. Oo nga Hindi pa nga napuputikan Ano ba, dikit mo na lang mamaya. Dikit na lang natin. Anong yun? Kukuha ko lang yan. Yan, i-beep na lang natin. Oo, i-cut mo na lang. Cut mo na lang. Di, pero mababalik yan. Yun. So yun. Pero ngayon, okay naman. Kasi malaking bagay din na pag may mga race, pag may sarili kang shop. Nakita ko talagang medyo may potential kasi pinapayo ko lagi as a mentor dito sa mga to. Kay Ayan. Sa business side, Oo, sa business side. Sabi ko sa kanila, yung kasikatan nyo, ngayon, turn into profit. Sabi ko sa kanila. Sabi niya, paano yun, Kuya Noki? Pag-aralan nyo. Kasi yung kasikatan nyo, kailangan kumikita na kayo. Kumbaga, mahirap din naman na puro palabas ka, di ba? Oo. Kasi mag-asos din mag-vlog Mag-asos din yan Kaya yun naman, ano naman yung dalawa. Na-overwhelm din, masyadong sikat na si Kuya Kalo Kaya sana sabi ko kay Kuya Kalo, sobrang sikat na, kailangan hindi na tayo pabata, papunta na tayo sa stage na mag-aasawa tayo. Kaya kailangan sipag, sabi ko. So yun, kitang-kita naman natin na si Boss Noki, talaga to parang coach. Yan, mentor. Pwede siyang mentor sa, actually, hindi lang sa pagbabike sa buhay, tsaka sa negosyo. Yan, Tsaka, pag siguro, pagiging tatay, baka nga, kunyari, baka nga pati sa panliligaw, pwede natin. Hindi, kasi may experience mo rin naman yan kasi yung mga anak mo, binabanggitan pa sila. Nagbibinata si AJ, panay ang post na May collab team, wala. Papunta na talaga sila doon. Na-advise naman natin. Kailangan unahin muna. Pag-aaral. Pag-aaral muna, tsaka... Mukhang okay naman. Paano yan? Kung irarank mo, pag-aaral, girlfriend, tsaka bike, anong top 1 dapat? Pag-aaral pa. Number 2? Maging inspirasyon lang sa kanila yung girlfriend. Para mas pagbutihan. Kumbaga, pantay lang yung girlfriend tsaka bike. Sabagay, kasi pag may girlfriend ka na, pag may asawa ka na, tapos pag puro bike ka, sasamaran loob ng mismo pag puro bike Siyempre, diba? siyempre. Kailangan balanse ka. Kailangan alam mo kung kailan na-atake para lagi tayong papayagan. Hindi pwedeng sugod na sugod. Kaya ako talaga, bago kami maka-race, planchado lahat. Yan, pagka ganyan mga race ba, ano ba yung... Kasi ikaw, kumbaga, parang masabi nga na parang team manager ka na rin yan Paano ba mga... Bukod dun sa schedule mo, ano ba yung parang dapat baon nyo bago kayo sumabak sa race? Ano yung sinasabi mo sa mga anak mo? Ano yung mga bagay na dapat ihanda nila? Mga reminders palagi sa kanila Lalo na pagtutungtong na sa bagong trail na i-read mo mabuti, basahin mo mabuti, bago ka umatake. At the same time, kailangan para mo rin silang pinopointing Kasi yung mga yan, di sanay mag-almusal
Talagang pinipilit ko sila mag-almusal. Paglulutuan pa ng misis yan, almusal. Para, syempre, ang hirap din ng training. Akala mo, puro lusong. Pero ang hirap. Kumbaga balance yung nutrition tsaka training din. Doon, kailangan kinokondisyon mo rin going to competition. Kondisyon yung katawan, mind and body. Kahit sabihin mo kasing parang libangan lang, pag nandun ka na sa pagbabike, syempre gusto mo rin makakuha ng magandang resulta. No? Oo, syempre. Ako naman, ang lagi kong sinasabi dyan sa mga anak ko, tapusin mo lang yung trail, beat your best time. Pag pumesto ka, okay. Mga sarili lang. Oo. Sarili lang kalaban. Kahit ako as a daddy, as a tatay, inilalagay ko lang na makapinis lang kayo, anak. Pagka pumesto, bonus, tuwan-tuwa ako. Yun na yun. Kaya kapag kung malalaglag man sila sa okay na rin sa akin, basta safe sila. Meron ba kayong niyan, para mga internal na usapan na, kunyari si AJ tsaka si LA, kunyari pag nag-podium sila, meron ba kayong parang reward, gano'n, may mga gano'n din Silang ba kayo? dalawa, sige, pag tinalo mo to, ito, may 2,000 ka sa akin, may 3,000 ka sa akin. May target din talaga. May target din. Di, tinalo ko si LA. Si AJ nung, grabe. Halimbawa dito, magte-training. Kaya pala nag-aasaran sila sa Facebook, ano? Nag-aasaran sila. Bawa, si AJ umuwi galing school. Di, nasan si LA? Umakyat na. Naku, nagsasapatos na yan. Hindi magpapatalo sa training yan. Hindi na maganda sa no? Sa tingin ko, kaya rin lalong umangat yung skills ng dalawa. Hindi man ganun kagaling, naka-level ng ating mga idol. Pero masasabi ko na sa age nila at sa area natin na lume-level sila. Dahil din siguro dun sa nagkaroon sila ng competition ng kapatid. Friendly competition ng kapatid. Tumaas yung nila. Nag-training sila. Ayun. Ilan taong ba tanda ni AJ kaya, LA? Isa't kalahati. Kasi si AJ, magsa 17 na yan Si Amber, ilan taon na si Amber? 10 na si Amber. Kaya Amber, di ba nagbabike siya ngayon? Feeling mo mga ilang buwan, ilang taon bago siya pwede nang isabak sa unang karera niya, yung mga ganyan. Tansya ko next year, pwede yan. Next si year Amber. Basta hindi pa makaka-jump yan. Tansya ko mga 2 years yan. 2 years. Pero yung race pwede na, no? Kasi yung mga jump na, pinipigilan ko pa. Kasi alam ko sa body niya at saka sa riding style niya, kaya niya na. Pero nakikita ko, sabi ko, dumadrop, dinajump na yung mga hamsa. Sabi ko, wag muna yan Dito muna tayo sa mga... So parang 1 year from now, meron ka na ulit na parang may 12 below. 12 below na ulit. May may pang women's. Yan, wala siyang kalaban na babae sa age cut niya. Wala. Malamang kamix niya yan sila, sila Ninja Pogi, sila Mano. Pwede, pwede. Ganda yun. Magkakaroon sila ng prinsesa. Pero tayo na ibang level, lalo na babae. Hindi ko pa ma-describe kung ano magiging feeling ko. Sabagay, bago pa lang siya nagbabike Hindi pa masabi kung paano yung magiging direksyon niya sa pagbabike Parang si LA din kasi, kaya nakikita ko may potential. Si LA kasi, ang bilis niya, natuto lang yan tumimbang sa bike after pandemic. Paano after pandemic? Mga 2021, 2022, parang gano'n. Pagkatapos ng 2020, Oo, binilang ko ng fat bike yan Sabi niya sa akin, di bilang mo akong bike. Sabi ko, hindi ka nga marunong mag-bike Maya-maya, nanghiram doon sa pinsan niya, di marunong na ako. Di binilang ko ng mga budget bike lang. Tapos, ayun na, hanggang sa yung budget bike na yun na fat bike, sinasama na sa akin sa trail. Ngayon ba, ilan ang bike niyo sa bahay? Yung nagamit niyo? Siguro nakasabit kong bike doon. 10 na ata. Mga ganun. 10 na 8 to 10, ganyan. Yung Yeti nga, nabuhay Nabuhay. Alam mo, dapat yan, nung mag-o-open yung bike shop, siguro banggitin ko na rin, balak namin yung sponsor sa isa sa mga batang rider yung Yeti. Kasi nakikita ko, pwede ito sa Kaya lang, since naging busy ako nung naging busy, parang nahihiya rin kami. Nahihiya ako na sige, hayaan mo na nga. Ang alam ko nga, naipa-sponsor na namin Hindi, sabi ko, sige. Nung nagbabike-bike na si Amber, sabi ni Kuya Carlo, Kuya, okay, pwede kay Amber yung Yeti. May Yeti nga pala tayo. Sige. Bumili ka ng ganito Kuya Noki, bubuuin ko. Lahat ng parts na walang brand nyo dun? Wala. Walang brand nyo. Parang kinahi mo lang sa mga pisa nyo? Meron lang doon yung cassette. Saka yung cogs. Yun lang. In-improve namin kasi naawa ako dun sa bata. Pag bumaahong kami. Sa ngayon, wala pa naman siyang alam sa mga parts Wala pa. Focus mo muna sa training. Pero yun yung unang pinatraining ko sa kanya.
Yung mga, kailangan alam mo ang parts ng bike. Ah, Tuturo ko to. Yan, alam niya. oh, alam magandang niya. training din yun. Para at least, Oo. pag ang simula mag-bike yung bata, Oo. dapat alam niya yung mga parts ng bike. Oh, maganda nga yun. Yung parts ng bike. Magandang sama nga yun sa pagpapasok sa pagbabike yung anak na. Para at least, pag sumimplang, alam niya kung sabihin sa tate niya na Tol, kung anong tumama sa nakita ko na sumemplang dito si Amber. Lumipad talaga. saan. Ito. Ito kasi nililinyahan niya yan mula sa taas. Linyahan dito, tapos may steep dyan press, tapos bababa dito. Tapos doon, may double doon. Ah. Pag ganun niya, hindi niya naiganon yung sa double doon. Gumano, no? Talsik, ang layo. Sabi ko, madadala yata. Diba, pag tayo, pinuntahan ko. Tuwan-tuwa pa. Sabi, di, ulitan ko nga. Sabi niya, ganyan ulitan. Sabi ko, para din si LA to. Si LA dati, sa JTR, di ba, namaga dito yun. Nadali. After 3 days, tara ulit tayo. Sabi ko, Para sa mga hindi nakakaalam, sila Boss Noki kasi, itong pinaglalagyan niya ng mga manok sa farm niya. Nilagyan nila ng mga ng mga jumps, tapos may mga linya rin. So, ito yung parang training ground nila. Training ground namin to. Kasi, para maging kampante ba ako, para alam ko, pag pumunta kami sa gantong trail, alam nila yung basic fundamentals. So, yun din ang gusto kong ma-adapt ng mga daddy. Wala man kayong gantong area, madali naman mag-improvise ng mga At least yung basic positioning, pag paulit-ulit lang gawin. Paulit-ulit. Yun lang naman ang yun lang naman talaga sikreto, repetition. Kahit anong galing ng mga coach mo, pagka tapos mong turuan, pag uwi mo sa inyo, hindi mo gagawin, wala. Makakalimutan mo yun. Wala so, yun. din. So, para i-summarize natin yung parang naging kwentuhan, parang yung naalala ko at lagi ko narinig kay Boss Noki. So, pinakamahalaga talaga dyan, disiplina. Yan, disiplina talaga. Okay, disiplina lahat ngayon. Kumbaga, disiplina sa training, disiplina sa pag-aaral, pag-aaral. sa time management, lahat, sa trabaho, kung paano mo. Disiplina talaga namin. Kumbaga, number 1, disiplina. After nun, magpa-follow through yan magpa-follow through yan. Kung ano man yung hilig, sigurado, hindi man maging magaling, at least, magiging marunong ka. Tama yun. Yun ang mga tips. So, para sa mga daddy dyan, disiplina. So, yun. Boss Noki, mahaba na yung kwentuhan natin. So, halos patapos na yung stage 1, kumbaga, nung ating podcastan. So, bago natin tapusin, meron ka mga parang gustong pasalamatan or i-promote. Ganyan, bukod dun sa bike shop mo. Ayun, Minox Cyclery. Nandito yan, located sa Sitio Barak, Barangay Kisaw, Pililla, Rizal. Saka syempre yung Minox Lechon Manok. Lechon Manok. Saka dun sa mga gustong mag-livestock business, broiler, moron broiler, PM nyo lang ako sa account ko, Reynante Vista. Yun, tulungan ko kayo. May si Boss Noki, yung main account niya, Reynante Vista, tapos Noki Trail Rides. Noki Trails Adventure. Tapos Minox Cyclery. Tsaka meron pa ba isang page? Yun, tatlo. BCT Animal Health. BCT, yun. BCT Animal. So yun, si Boss Noki, yung umiikot yung isang buong linggo niya sa negosyo, yan. Mostly may kinalaman sa manok. Tapos itong bike shop niya. And then, sa bike. So kasama na dyan yung pagtitrain sa mga anak niya, pag-ride sa mga anak niya. Tsaka yun, sariling training niya rin. Then yun, madalas silang sumali sa karera. So kung for sure marami nakakalala kay Boss Noki kasi yun niya, active sila sa pagsali sa mga race. Then yun lang. Siguro kita-kits na lang tayo sa susunod na episode. Boss Noki, kung bibigyan ka ng pagkakataon na pumili or may curious ka na taong parang gusto ma-interview, parang sino yun? Kunyari, kung gusto mo makita na parang makakwentuhan din natin ng ganito. May naisip ko man tao na parang gusto mong marinig yung mga kwento niya. Ako talagang ina-idol ko dito saludo talaga ako kay Boss Arby. Si Boss Arby. Si Boss Arby. Parang masarap makinig yung grabe yung mga kwento niya. Grabe yung suporta niya sa bike, sa MTB community. Parang nakaka-curious malaman kung saan siya umuho, kung gaano kalalim yung hilig niya dun sa pagbabike. Bakit ganun kalaki yung suporta niya. Actually, isa rin kasi parang sinisimulan ko to, nag-iisip ako ng mga tao na parang curious ako na parang gusto kong ma-interview. Kasi yun nga, sinabi ko kanina, yung podcast natin, hindi lang siya focus sa mga rider Ang mas gusto ko, yung mga tao yung bumubuo ng community. Yes. So yun, si Boss Arby yan. Isa yan sa mga parang laging nag-i-sponsor, sumusuporta sa mga kahit anong karera. So, nakaka-curious
nakaka-curious marinig yung mga kwento niya. Grabe yan, sobrang saludo tayo dyan. So yun, sana ma-interview natin si Boss Harvey kung may ano pa, kung may stage 2 pa o episode 2 itong podcast natin. So yun, Boss Noki. Thank you, Pres. Yes, salamat. Maraming salamat Oo. din kay Pres. Tayo yung napili niyang unang Siyempre. tawag dito, pilot episode niya. Stage Dito 1. kami sa MVP, Minox Bike Park. Mini ano lang to, mini trail. Sessionan lang. Sa mga kung magkakaroon ng episode 2, search nyo lang Trailside Stories. Ew! Sa Facebook lang yan. Siguro upload ko rin sa YouTube. So yun lang, kita-kits na lang mga pre. Let's go! Ew! Ayos. Ano kaya? Masarap kayong panoorin. Oo.